Well, actually, kung ang titignan natin yung mismong flood control at yung issue ng corruption, maaring matabunan siya, no, momentarily. Dahil yun naman ang gustong gawin nitong administration na to, no, na talagang i-control yung narrative pupunta doon sa direction na gusto nila. And ano nga ito, paglilihis doon sa mga tunay na may mga kasalanan, including those high-ranking officials, including the former speaker and the president himself. At dalhin nga rito sa kanilang kalaban, walang iba mga kundi mga Duterte, the usual culprits, ika nga. No? Pero alam nyo, unti-unti ito, babalik din naman tayo sa issue ng corruption, lalo na kapag naramdaman ng ating mga kababayan yung hirap ng buhay na ating mararanasan in the coming months, especially if this crisis will persist. Makikita natin na sana kung yung pera na ninakaw, na binulsa, napunta sa mga tamang serbisyo or at least nakaantabay lamang, no, para sa isang crisis situation na kagaya nito, mas makukusyon nito yung epekto nitong crisis, no. So siguro makikita pa rin natin yung hiniling ng taong bayan at yung sentimiento na dapat talaga may ginawang tama at dapat hindi talaga ninakaw yung pera para mas naging handa tayo na harapin itong crisis na to. Manatiling nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel DWAR Abante Radio para sa mga eksklusibong balita.